Nako, eto na. Kasama si Vice President Sara Duterte nang ito'y mayor pa lang, pati si Pulong Duterte o ang mga Duterte, maging si Roque, tungkol dito sa listahan ng mga request project daw po. Dito sa listahan ng DPWs na pinag-uusapan. Ang lupit ng balita talaga, no ha? Pakinggan nyo itong expose ng Billionaire Channel, isa sa mga respetado ngayon na mga mamamahayag tungkol sa mga pagbabantay sa pera ng bayan. 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na aabot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multi-purpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA, pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque, pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda. Ayan, no? So, ang linaw. Thank you sa Billionaire Channel. Inuulit ko ha, yan po ay doon daw po yan sa 2020 budget wish list, listahan ng mga request na budget sa national government. Pero mayor pa lang pala, si Sara Duterte ay kasama sa nag-request. 2020 ay di Duterte administration yan. Eh bakit si Roque hindi naman, bakit si Roque nandyan din? Di ba si Roque ng panahong yun ano ba siya? Presidential advisor na ba siya? Ano, advisor? Spokesperson? Parang hindi pa yata kasi ang spokesperson ng panahon yun ay di ba si Panelo? Lately lang na pinalitan ni Roque. So ayan po. Sara Duterte, Pulong Duterte, Roque ay kasama rin po. Ayon dyan sa report na yan. So magpaliwanag kayo. At nang malaman ng taong bayan, ano ba ito? Noon ay mayor pa lang si Sara. Kasi 2020, di ba? Naging vice president siya ay 2022. So, hindi naman sinabing anomalya o sinabing kung ano, request budget. So, talagang ang proposed budget for national government, talagang napakarami ho ng nagkaka-interest dyan at pinag-iinteresan. So, ngayon, hindi mo naman may tatago yan dahil nasa record. Hindi yan ibabalita at hindi mahuhukay ng mga lehitimong media ang ganyang impormasyon kung wala yan sa record. Ang proposed project, proposed budget, yan ay dokumentado taon-taon.
So ang pinag-uusapan dito, 2020. Ba, dumadami yata ang mga issue laban sa kay Harry Roque at mga Duterte. Katulad nito. Ha? Ulitin ko, hindi naman ho sinasabing anomalya o pinagkakitaan. Nirequest lang na posibleng nangyari ito dahil panahon ni Duterte, ang kanyang ama. Di ba? Na kung yung mga gulita, meron niyang inamin si Cabral na umabot ng 51 billion pesos ang pondong nailaan sa unang distrito ng Davao City nung panahong yon during Duterte administration and Pulong Duterte bilang kongresista. Ay pati pala vice mayor, mayor pa lang si Sara nagka-interesting mag-request ng budget. O ayan ho, nakarating ba o hindi? Marami pang issue. Ngayon, magpaliwanag siguro kayo. Huwag kayo agad magagalit. Magpaliwanag kayo, Sara Duterte, Pulong and Sara Duterte at Harry Roque. Ikaw Roque, ang ingay-ingay mo kahit kahit na pugante ka na. Kahit nagtatago ka dito sa Pilipinas, lagi kang nandiyan sa ibang bansa. Pa-display ka kung ano-ano mga ginagawa mo dyan. Ang dami pa palang dapat ipaliwanag. Paliwanag mo ito, tapos sagutin mo. Kaysa sa puro paninira ang ginagawa mo sa Marcos administration, kinasuhan ka lang dahil mayroon kang pananagutan sa ating batas, tumakas ka at ayaw mo na bumalik dito, panay ang batikos mo sa gobyerno, ito, tinutukoy ka dyan sa report na yan, magpaliwanag ka rito, totoo ba ito o hindi? Dokumento ang pinagbabasihan ng Billionaire Channel at ng mga balitang lumalabas na ito, hindi chismis, hindi yan paninira, dokumento kasi ang budget ay may dokumento, proposal o approval, national budget. Ayan ang pinag-uusapan. Ang lupit nyo pati pala local government pwedeng makialam sa national budget, national government. Ba? Akala ko executive department lang, congressman at senador lang ang may pakialam sa national budget. Bakit nung nakaraang gobyerno ba pati mayor pwedeng makialam sa national budget? Aba yun ang lumalabas Alam ko hindi Kasi ang local may sariling budget. Sa City Hall, munisipyo, gobernor, kapitolyo. At yung kanilang kinukolekta mga buwis doon, i-remit sa national government. 10% lang yata ang babalik. Pero kung proposed budget, taon-taon, ay nakikialam pa rin yung local, parang hindi tama sa aking pananaw. Pero kung nangyari yan, wala talagang imposible sa kanila. Ganun ba? Kawawa naman ang taong bayan ito. Grabe. Pagdating sa pera, ang daming gustong makialam at nakikialam at posibleng nakikinabang. Pero ang mamamayang Pilipinong siyang may-ari ng pera ang dapat makinabang at makakita ng tamang pinaglalagyan. Tama kaya ang pinaglagyan? Nakarating ba sa kinaukulan? O sila-sila lang ang nakinabang? Grabe talaga.